So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, alam nyo naman po mga minamahal na itong si House Speaker Martin Romualdez ay talagang once in a blue moon lamang na magkomento dito kay Sara Duterte. Minsan nga, ini-skip niya na lang kapag may mga issue si Sara Duterte tapos pag tinatanong siya, hindi niya na pinapansin. Kasi kahit pa paano, nagiging professional pa din siya at makatao pa rin despite na ina-ad hominem siya ni Vice President Sara Duterte. So ngayon nga po mga minamahal, ito po yung mga unexpected things ng mga pangyayari. Kasi biruin nyo, nagsalita for the first time itong si House Speaker Martin Romualdez patungkol po sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Meron halong pag-aamok. Merong halong paghahamon. And alam ko mga minamahal na baka mamaya magpa-press con itong si Sara Duterte. Dahil nga po sa naging statement ni House Speaker Martin Romualdez kagabi. So ngayon, ano nga ba yung statement ni House Speaker Martin Romualdez? Basahin lang muna natin Sabi niya, di dapat lang siyang sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika dahil lahat ng mga official niya, siya lang yata yung may alam kung ano yung nangyari sa mga pondo Kaya dapat siyang mag-explika. Actually, in the first place, laging sinasabi ni Sara Duterte na yung kanyang mga kasamahan daw po mga minamahal ay nakakaranas ng sakit, nakakaranas ng depression, anxiety, natatakot, ayaw niya daw madamay yung kanyang mga kasamaan. Yun naman pala yung punto mo. Ayaw mong madamay ang mga kasamahan mo. Bakit hindi ka man lang makadalo diyan sa hearing sa Kongreso? Tapos ang lakas mo pang mag-manipulate na parang tila baga ikaw ay fishing. Sa madaling sabi mga minamahal, ina-activate na naman po again and again and again ni Vice President Sara Duterte yung victim card. Yes, mga minamahal na kesyo, pinupolitika daw po siya. Yan ba yung tamang term na ikaw ay pinupolitika or baka ikaw yung namumulitika? Na in the first place, tingnan mo yung ginawa mo noon kay House Speaker Martin Romualdez. Diba? Tinawag mong tambalos-los dahil nabisto kayo sa ginagawa ninyong destabilization effort, destabilization plot, character assassination, pagpapatalsik dito kay President Bongbong Marcos. Nabisto yung plano nyo kaya galit na galit kayo kay House Speaker Martin Romualdez. Dahil naamoy yung masama nyong plano, dinemote itong si Gloria Macapagal Arroyo. At ang ginawan mo, Sara Duterte, umalis ka sa grupo nyong Lakas CMD at ang ginawa mo, kinalaban mo na si House Speaker Martin Romualdez. Diba yun yung pamumulitika? Malayo pa yung eleksyon, pinuntahan mo na si Leni Robredo. Hindi ba't pamumulitika din yun? Malayo pa yung eleksyon pero nagpaparinig ka na kay Raffy Tulfo. Hindi ba't isang senyales din yun ng pamumulitika? Yung paninira mo sa ating presidente na imbes magtrabaho ka para sa mamamayang Pilipino, hindi ba't isang senyales din yun ng pamumulitika? Kayo wala kang karapatan in the first place na magsalita na ikaw ay pinupolitika dahil ikaw yung namumulitika. Alright, continue natin tong sinabi ni House Speaker. Huwag na niyang ibigay sa mga official niya sa OVP at DepEd. Sana magsalita na lang siya. Totoo. And we are hoping na sana in the next hearing patungkol sa kanyang confidential funds ay maging mabait na itong si Sara Duterte. Sabi niya hindi daw siya umattend dahil nga daw po hindi naman daw po siya tinatanong doon. Paano ka tatanungin? Hindi ka nga nag-o-oath. Diba to tell the truth, nothing but the truth? Ayaw mo sabihin yun, ayaw mo mag-oath. Bakit? Kasi sinungaling ka. Yun ba? Kaya ayaw mong mag-oath kasi lahat ng mga sinasabi mo ay pawang purong kasinungalingan. So ngayon nga po mga minamahal, pakinggan natin tong statement ni House Speaker Martin Romualdez. Meron palang video. Ito yung video, mas manananam ninyo mga minamahal yung punto
ni House Speaker. At talagang tama nga naman itong punto ni House Speaker. Ako mag-a-agree ako, mga minamahal, although ako aminado ko na medyo hindi ko gusto ng slight lang naman itong si House Speaker. Pero kung ako yung tatanungin, kanino ako nagtitiwala, kay House Speaker or kay Sara? Kay House Speaker, syempre. 'Di ba? So, pakinggan natin tong statement ni House Speaker at yung kanyang paghahamon kay Sara Duterte na humarap sa House Committee on Good Government and Public Accountability at magpaliwanag ng mga issue sa di umano'y maling paggamit ng pondo ng kaban ng bayan. Alright, continue tayo. Press conference, VP Sara Duterte said po, I was asked, ano po yung biggest challenge po ninyo para sa inyo? Ano po? Si VP Sara was asked, ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon? And she answered, sabi niya, naawa daw po siya sa mga OVP officials niya, lalo na po doon sa ongoing hearing ng good government, dahil nadadamay daw po sila. Di dapat dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya, siya lang yata may alam kung ano nangyari dyan sa mga pondo kaya dapat siya lang mag-explica. Huwag na lang yung bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yun na lang po. 51% to close at 6. Sa press conference, VP Sara Duterte said, Rinig ninyo, mga minamahal, na dapat itong si Vice President Sara Duterte magsalita na hindi yung kung sino-sino yung kanyang mga pinapadalo dyan, tapos ang laging sinasabi, wala kaming alam dyan dahil hindi naman kami yung gumastos. 'Di ba? Alam nyo, mga minamahal, kaya gusto ni Sara Duterte yung confidential funds kasi basic lang para ma-liquidate, acknowledgement receipt lang yung kailangan. Yun na nga lang yung kailangan, hindi pa nagawa ng maayos. May lapses pa, nakitaan pa ng butas. 'Di ba? Sino si Mary Grace Piatos? Mary Grace, isang restaurant, tapos Piatos, chicherya. Sino si Kokoy Villamin? Di ba? Madami pang mga karakter, mga minamahal. Ang mga, may J pa nga doon na pangalan I don't know, basta ang daming mga karakter, mga pangalan, ang inilagak na hindi naman nag-i-exist at walang record sa Philippine Statistics Authority. Bakit ganon, Vice President? All we need is transparency and accountability. Kaya hindi pwede yung sinasabi ni Marcoleta na sundin yung traditional policy na kapag nanghingi ng pondo yung OVP ay ibibigay agad. Hindi pwede yun wala namang ES yung OVP, di ba? Pero yung punto natin dito, mga minamahal, oh my God, Sara Duterte, ang baboy naman ang tinatrabaho mo. Diba, ang baboy. Tapos ngayon, for sure ako, magiging issue tong statement ni House Speaker Martin Romualdez dahil hindi na naman itong mga minamahal matatanggap ni Vice President Sara Duterte. Alam ko na hindi ito matatanggap ni Sara dahil nanggaling mismo sa bibig ni Romualdez na kanyang mortal enemy. Tinuturing siya ni House Speaker Martin Romualdez na kaibigan, even the President, tinuturing siyang kaibigan, pero itong si Sara Duterte, hindi kaibigan ang tingin niya sa mga taong yan. Alam mo, VP, ang tanging makakatulong na lang talaga sa'yo nito is yung presidente. Kaso, yun na nga lang yung katuwang mo, inaaway mo pa. Pinagbabalakan mo pa na masama. Tama ba yun? I'm just asking, mga minamahal. Kasi, this is not appropriate act yung ginagawang kilos ni Sara Duterte. Isa po itong pambababoy at grounds for impeachment na rin po itong mga minamahal para mapatalsik siya sa pwesto. Dahil kitang-kita yung garapalan, harap-harapan, mga minamahal na ginagawa ni Sara Duterte sa taong bayan. And I hope this message and content is very clear, mga minamahal. Matauhan kayo na yang si Sara Duterte ay tarantado. Walang pagmamahal sa taong bayan dahil mayroon lamang siya at nakikita natin personal interest lang talaga ang lahat ng mga bagay kung kaya't siya'y tumakbo. 'Di ba? So yun po, mga minamahal. Ano kaya na naman yung magiging pagmamakpol ni Sara sa naging statement ni House Speaker? Tingnan lang natin.
Alright, so yun po, ako po ay magpapaalam na mga minamahal bagkos ako po ay umiksid na sa ating content, okay? Pahingin na lang po ako ng likes sa mga minamahal natin dyan. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.